si Nika, CPA. Dito sa channel, hindi tayo yung typical na boring lecture. Gagamitin natin ng hacks at mnemonics para mas madaling maintindihan ng accounting. Alam kong iba-iba tayo ng style sa pag-intindi, pero ito yung paraan ko na sana makatulong sa'yo para mas ma-enjoy mo ang learning journey mo. Welcome to episode 2 ng Accounting Hack Series. Today, pag-uusapan natin yung accounting equation. Ito yung foundation ng buong accounting. Kung hindi mo to gets, may hirapan ka sa debits, credits, journal entries. Pero huwag ka maglala because gagawin natin tong super simple. So, here's the famous formula. Asset is equal to liabilities plus equity, or simply, A is equal to L plus E. Simple meaning, assets, ano ang pagmamayari ng business or ano yung pagmamayari mo. Liabilities, ano yung utang ng business or ano yung utang mo. Equity naman kung ano yung matitira sa'yo or ano ang claim ng owner sa business. At kahit anong mangyari sa business, dapat laging equal ang left at right ng side ng equation. Parang balance scale. Kapag may gumagalaw sa isang side, kailangan may adjustment din sa kabila. So, I'm gonna give you a quick hack. Think of asset is equal to liabilities plus equity as a love equation. A is equal to L plus E. Kapag may nagbabago sa love triangle, kailangan mong mag-adjust. Ganun din dapat sa accounting. Laging balance dapat. Let's solve 3 ultra simple examples para ma-solid. So, sample number 1, you have nag-invest ang owner ng 50,000 to start the business. Kunwari, ikaw yung owner dito. So, lalagay mo 50,000 under cash kasi asset to is equal to liability, 0 kasi wala ka namang utang. And then, ilalagay mo yung 50,000 din sa equity. See? Asset na 50K, liabilities and equity is equal to 50K. So, balance pa rin siya. May pera ka kasi nag-invest ang owner. So, walang utang. So, equity yung nag-increase. Then next, punta tayo sa sample problem number 2. Kunwari, umutang ang business o umutang ka sa bank ng worth 20,000. So, ilalagay mo yung 20,000 under cash sa assets. Since pera yun, then ilalagay mo yung 20,000 sa liabilities kasi nga nag-utang ka. Then, check mo pa din, asset na 20,000, then liabilities plus equity is equal to 20K. May balance pa din, di ba? So, explanation dito, may pumasok na pera is equal to asset. Ay tataas, mag-i-increase siya. Pero kapag may utang ka, yung liabilities of course, yung tataas din. Then, for example, number 3, bumili ka ng supplies na worth 5,000 na cash. So, yung 5,000 na cash, magpa-minus ka sa assets mo. Pero, at the same time, idadagdag mo yun sa supplies, which is still an asset. So, basically, wala pa rin nagbago dun sa accounting equation mo, still the same. So, let's do a quick recap. So, accounting equation is asset is equal to liabilities plus equity. So, you have to make sure that laging balance yon. Okay, so, ano ba yung asset? Asset is kung anong pagmamayari mo. Yung liabilities naman, kung anong utang mo. Yung equity, kung anong natira sa'yo after deducting the assets to the liabilities. Then, makikita mo dito, kahit simple or complex transaction, pasok lahat dito sa equation na to. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang types of accounts. So kung ako sa'yo, pindutin mo na ang video na to.